Yung mga kabusing, Jonrel Casimero may laban na sa darating na October. Magandang balita nga po ito, lalong-lalo na sa tagahanga ni Alas. Mag-iisang taon na rin sa darating na October 13 na hindi na palaban itong si Casimero. Huling laban nga po nito kay Saul Sanchez. Nakuha nga po nito ang panalo via first round knockout. Maganda sana. Pero naban naman ito sa Japan ng isang taon dahil nag-overweight ito sa laban. Ang balitang ito ay galing nga po sa isang pinagkakatiwalaang source na di umano ay sabay na lalaban itong si Casimero at bantamweight prospect Kenneth Lober, na kung saan sinigundahan naman ito ng journalist na si GM Siasat dahil nag-post nga po ito sa kanyang Facebook page na nagsasabing may isang paborito ng mga Pilipino ang nakatakdang bumalik sa entablado ng international ngayong October. Gayunpaman, hindi siya ang pangunahing atraksyon sa pagkakataong ito, kung saan malapit na nga pong maglabas ng anunsyo ang kanyang kampo. Ibig kong sabihin ay hindi main event ang laban ni Alas, kung saan undercard lamang ito. Minsan na rin sinabi ng promoter ni Alas na lalaban ito ng isang tune-up fight at baka ito na yun. Dahil kasabay nitong lalaban si Lober ay paniguradong magiging main event ito dahil napaka-importanting laban ito ni Lober sapagkat isa itong IBF title eliminator. Sa ibang banda naman, Canelo Alvarez at Terence Bud Crawford muling nagharap at nag-face-off. Dito nga po pinasulyap ni Canelo ang kanyang braso dito kay Crawford, na kung saan hindi nga po nakaligtas itong si Terence Crawford sa mga fans ni Canelo dahil buo naman ang inabot nito. Pero ganun pa man, nagpapasalamat naman ito sa lahat ng dumalo sa kanilang press conference, lalong-lalo na sa kanyang mga fans. Dagdag pa ni Crawford na maraming hindi naniniwala sa kanya at kini-question ang kanyang abilidad at kanyang narating mula pa noon dahil lumalaban daw siya sa mga hindi kilala. Kaya ano daw ang masasabi ng mga taong nagbasa sa kanya na ngayong makakalaban na nito si Canelo, na isa sa mga superstar at kilala ng karamihan. Hindi daw takot si Crawford sa bagsik nitong si Canelo dahil alam na niya ito. Ito rin ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang labang ito. Dito daw mabubuo ang isang legend. Natanong naman itong si Crawford na handa na ba itong matikman ang Mexican Power, kung saan nakangiti nga po nitong sinagot na handang-handa na ito. Oh yeah! Kung magawang manalo nga po ni Crawford sa labang ito, ay dito magbabago ang pananaw ng mga buzzer ni Crawford. Samantala naman Team Bradley, sinabi naman ito kung matatalo itong si Canelo kay Crawford ay napakalaking kahihiyan daw ito sa kanyang sarili kumpara kung matatalo ito kay David Benavides. Dahil alam naman daw ng karamihan na galing sa mababang division itong si Crawford at umakyat lamang ito ng 2 division para sagupain itong si Canelo. Kung matatalo daw ito, ay magmumukhang kawawa itong si Canelo. Samantala daw kung matatalo ito kay David Benavides ay hindi ganun kalala dahil mas malaki itong si David Benavides kumpara kay Canelo. Ito nga po ang nakikita ni Tim Bradley na malinaw na masisira ang boxing career ni Canelo kung matatalo ito kay Crawford kaysa kay Benavides. Samantala naman, dating tinalo ni Canelo na si John Ryder ay sinabi nga po nito na magbabago daw ang lahat sa isang suntok lamang ni Canelo, pero 50-50 pa rin ito sa paniniwala nito sa kakayahan ni Terence Crawford dahil sa nakikita nito ay may galaw daw talaga si Crawford, mabilis ang mga paa at paiba-iba rin ang kanyang stance na pareho daw ang dalawang kamay nito na mayroong lakas. Pero ang tanong, kung tatala ba ang suntok ni Crawford kay Canelo, rerespetuhin ba ito ni Canelo? Dahil alam nga po natin na sanay nang tumanggap ng malakas na suntok itong si Canelo kumpara kay Crawford na ngayon palang mapapalaban sa 168 pounds. Samantala naman Phil-Am prospect Justin Beloria, muli ay nagbigay na naman ito ng panalo kung saan umabante na ang ring record nito sa 10 wins and 7 knockout. Isa pa rin itong undefeated matapos itong talunin ng Puerto Rican prospect na si Josaphat Ortiz via unanimous decision. Naglaban ang dalawa sa Super Featherweight Division 8 rounds bout na ginanap kaninang umaga. Mayroon nga pong ring record itong si Ortiz na 13 wins, 1 loss and 6 knockout bago ang kanilang laban. Sa kanilang laban ay dito nga po na outclass ni kabayan itong si Ortiz. Sa mga hindi nakakaalam, may edad pa lang itong si Beloria na 21 years old. Batang-bata pa pero napakagaling ng lumaban. Dito po't ating panoorin ang kuting highlights sa kanilang laban mga kabusing.